Ang galing ko. Kaya kong gumawa ng ibon dito. Woof, woof, woof. Awoo. Nyom, 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 nyom. Aba, tatay, marunong po pala kayo ng usa? Aba oo naman. Ganito lang yun oh. Ihikom mo yung kamay mo. Yan ang ulo ng usa. Tapos, ibuka mo naman kabilang kamay mo. At yan naman yung magiging sungay niya. Aba? Oo nga eh. Ang galing. Kaya ko na kagad. Alam nyo naman siguro ang bansang Pilipinas, di ba? Ang brownout country sa buong mundo. Hindi naman sa nagre-reklamo ako Alam ko naman na meron pang mga bansa na nagba-brownout din sa kanila. At halos ito na yung pangalawa nating pangangailangan bukod sa tubig. Sunod na yung pagkain kasi hindi ka rin naman makakakain kapag hindi ka nakapagluto. Kasi walang kuryente at hindi gagana yung rice cooker nyo kapag brownout. Tsaka hindi ako makakapanood ng Doraemon kapag brown out. Sanay naman kami noon na walang kuryente. Kasi nung namulat ako sa pagkabata ko, inaalala ko, hindi kami gumagamit ng kuryente. Ang ilaw namin, ginagamitan ng gas. At ang TV namin, ginagamitan ng battery. Thankful naman na ako noon. Masaya ako, kahit wala kaming kuryente. Pero nung nagkaroon na kami ng kuryente, nagre-reklamo na ako na Ang hirap pag walang kuryente. Init na init. Sana maiuwi ko yung dagat sa bahay para hindi na ako mainitan. isang kwentong brownout ko kasi noon, nung tinakidan kasi kami ng kuryente noon, ang akala ko, hindi na siya natatapos. Walang interruption, at mas masaya na ang buhay. Pero isang araw noon, habang ako'y nakaharap sa electric fan namin, at nagpapalamig, bigla na lang tumigil sa pag-ikot yung electric fan namin. Ala, nasira. Naku, brownout! Ha? Ano kaya yun? At dahil dun sa brownout na yun, naramdaman ko yung nakakabingi na katahimikan. Yung halos may maririnig kang iging na... Hindi ko pa nun alam kung ano yung brownout, kaya pinaliwanag yun sa akin ng nanay ko. Kapag may kuryente na, nagba-brownout talaga. Hindi siya kagaya ng battery natin noon, na kung kailan lang maubos ang karga, saka lang mawawala. Ah, ganun pala ang brown out? Patay? Paano kapag hindi na nagkakuryente? Hanggang kailan kaya tong brown out na to? Paano kapag sobrang tagal? Tapos hindi naman nagkaroon ng kuryente? Sayang yung mga appliances. Nasisira ang TV. Hindi na ako makakanood ng Doraemon. Ayun, may kuryente na pala. Naalala ko rin noon kapag nagba-brown out, yung ate ko kasi na may asawa na, tumulog sa bahay namin kasama yung buong pamilya niya. Wala akong gamit na electric fan noon kasi ang electric fan, pambisita. At yung mga original na nakatira sa bahay, okay na walang electric fan yan, magpaypay ka na lang. Minsan lang sila pumarito, kaya sa kanila na muna yung electric fan. Maraming beses ka namang pwedeng gumamit niyan. Ay? So nung gabing yun wala akong electric fan, at ang napapakinggan ko lang yung malakas na ugong ng electric fan na Shake it, shake it, shake it. dun sa kabilang kwarto kung nasaan yung ate ko at yung asawa niya at si Bunog. Habang naririnig ko yung tunog ng electric fan, parang pakiramdam ko, parang nahanginan na rin ako. Then biglang nag-brown out at yung antok ko nawala at napuno ng katahimikan ng buong paligid. Alam nyo ba yung pakiramdam na sa sobrang tahimik, parang may maliit na tunog na nasa tenga mo? Hindi naman ako nun binabanas makakatulog na nga sana ako nun. Kaso nag-brown out, tumigil ang electric fan at parang binanas na rin ako. Hindi na ako nun nakatulog hanggang sa umiyak na si Bunog at napuyat na nga ako. Hindi ka nakatulog? Nawala po kasi yung tunog ng electric fan dun sa kabilang kwarto. Nung nag-brown out, pinagpawisan na ako. Isa rin sa ginagawa ko noon kapag brown out, ang magsukat kung gaano na ako katangkad. Noon kasi umiinom ako ng Cherryfer. Yung tangkad sagad vitamins with CGF ultramicroscopic silicobliconiosis na nakakatangkad daw once na uminom ka. Kaya mula nung nag-take ako ng vitamins na yun, madalas na ako magsukat ng tangkad ko. Ang ginagawa ko noon, kumukuha ako ng pentel pen at pinapatong ko sa ulo ko, tapos ididikit ko sa pintuan namin para makita doon ang marka kung gaano na ako katangkad. So dahil nga madalas nagsusukat ako, parang walang nagbabago. Kaya itinigil ko siya. Hindi naman ako tumatangkad Ang dami ko na nainom na Cherryfer. Ayaw ko na magsukat. Matagal na panahon nun ang lumipas na hindi na ako nakakapagsukat ng height ko sa pintuan namin. At ang lagi ko nang inaatupag, manduod ng Doraemon. Then isang araw, nag-brown out. Ay, ikakasal na sana si Doraemon sa pusa Ano kaya ang kulay ng magiging anak nila? Sana batik. Sayang,
nag-brown out? Binunot ko na yung saksak ng TV namin at napadaan ako sa may pintuan namin at nakita ko doon ang sukat ng height ko. Ay, magsusukat pala ako ng tangkad ko. Ang tagal ko na hindi nagsusukat eh. Siguro, sobrang tangkad ko na. Ito yung dating sukat ng tangkad ko eh. Baka siguro ngayon, kaganto na yung kataas. Pentel pen, ipatong sa ulo. Sandal, siguradong matangkad na ako. Ay, ba't ganon? Dapat matangkad na ako eh. Baka nagkamali lang ang pentel pen. Sukatin ko ulit. Ha? Ba't hindi ata ako tumangkad? Isa pa? Isa pa? Hindi pa rin talaga ako tumatangkad. Nakakainis talaga yung brownout na yan. Isa pa sa ginagawa namin ng mga kapatid ko kapag brown out, ang maglaro ng anino. At ang gamit namin, hindi yung kandila, kundi yung ilawan na degas. So noon kasi naglalaro kami ng kuya ko ng anino. Ha? Ang galing ko. Kaya kong gumawa ng ibon dito. Woof! 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 Awoo! Moo! Nyom! 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 Aba, tatay, marunong po pala kayo ng usa? Aba oo naman. Ganito lang yun oh. Ihikom mo yung kamay mo. Yan ang ulo ng usa. Tapos, ibuka mo naman kabilang kamay mo. At yan naman yung magiging sungay niya. Aba? Oo nga eh. Ang galing. Kaya ko na kaagad. Habang yung kuya ko naman, kukuha ng isang palito sa kahon ng posporo na pinansindi sa ilawan at kakalikutin yun sa tenga niya. Hala, ba't mo sinunog yung pinangkalikot mo sa tenga mo? Magkakarugugan yan. May mapapakinggan ka palagi na ingay sa tenga mo na parang may langgam sa loob kasi sinunog mo yan. Hindi na tumatalab sa akin yan. Daig ka. Eto manahin mo. May bago akong natutunan. Ito, kaya mo. Oo. Ba? Paano yun? Hindi ko kaya yun eh. Paano mo ginawa? Idadaan mo lang ng mabilis para hindi ka mapasok. Subukan ko nga. Aba oo nga. Kaya ko na. May alam akong paraan para hindi ka talaga mainitan. Kahit medyo tagalan mo, itaas mo lang ganito para hindi ka mapasok. Try ko nga. Oo nga no. Hindi nga mainit. Isa pa nga. Ayos! Tingnan mo yung daliri mo. Ang puti na. Hala? Sunog na? Noong araw din noon, hinabol si Tuli ng dinosaur sa panaginip. Tulungan niyo ako! May nakikita akong taguan! May nakikita akong taguan! Bilis! Masyadong maliit yung pangsara. Pindutin mo yung like button para lumaki. Bilis! Kunti pa! Kunti pa! Balik sa kwento. Isang araw din noon, nagdala kasi yung ate ko ng porcelas na glow in the dark. Then sabi niya sa amin nung kuya ko, umiilaw yan kapag madilim ang paligid. So kami noon ng kuya ko, amazed na amazed. Baka ang ilaw niya ay umiindap-indap. Parang Christmas light. Maganda yon. Siguro iba't iba ang kulay din yan. Sana may blue, may red, may orange at may green. Paborito kong kulay yon eh. Iniisip ko noon na sobrang malakas yung ilaw niya. Like, pwede mong iilaw sa daan. Tapos, hindi na kailangan bumili ng flashlight kasi meron ng porcelas na umiilaw. Pero nung nalaman ko na mahina pala yung ilaw niya, Inanawa na ako. Ang pangit pala nito. Hindi naman ganon kalakas ang ilaw. Hindi pwedeng i-flashlight kapag umiihi ng gabi. so ang ginawa ko ay tinabi ko na muna siya sa loob ng cabinet at hindi na muna siya pinakialaman doon. At lumipas yung ilang segundo, minuto, oras, araw, linggo, buwan, nag-brown out. Sobrang madilim noon ang paligid at ang ilawan namin na gasera ay doon lang sa sala. Wala rin kaming masyadong mapaglibangan. At pumasok na nga sa isip ko ang porcelas na umiilaw. Kukunin ko pala yung porcelas na yon. So kinuha ko siya sa cabinet namin at may konti siyang ilaw noon na kulay green. Hindi naman maliwanag. So ang ginawa noon ng tatay ko, tinutukan niya ng flashlight yung porcelas at nung pinatay niya na yung flashlight, Wow! Ang lakas ng ilaw! Maganda pala to kapag tinututukan ng flashlight. Lumalakas ang ilaw. so noon na-amaze ako at ang sabi ko, Paano kaya yun humihigop ng ilaw? Wala naman tong battery ah. Ano kayang sikreto nito? so noon dahil sa aking labis na pagkatuwa, May naisip akong ideya. ginupit-gupit ko yung porcelas at ginawa kong emoji na nakadikit sa dingding. Tapos tinututukan ko siya ng flashlight tapos papatayin at sasabihin, Nakakatakot ito. Sino kayang mabibiktima nito? Parang aswang na nakatitig eh.